Suspendido mga kababayan yung isang mataas na opisyal ng gobyerno. Sinuspindi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ano pa, di korupsyon. Walang puwang mga kababayan ng korupsyon sa gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O yan ang balita. No to dishonesty, duplicity in public service. Marcos suspends LTFRB Chair Guadis. Kotungero daw ito mga kababayan na si Guades na expose yung lagayan mga kababayan. Kurakot pa more kayo dyan sa gobyerno. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas, the Land of Fear. Ayaw nyo kasi na magtrabaho lang ng patas. Hindi man pala serbisyo yung purpose ninyo sa pagpasok sa gobyerno, kundi yung pagpapayaman sa pwesto. Walang puwang po isya sa Bagong Pilipinas. Inaaboso ninyo kasi yung kabaitan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, hindi lang po suspension. Pag na-found out na talagang guilty beyond reasonable doubt, tanggalin na po ninyo yan ng tuluyan. Hindi na niya yan makakabalik, sigurado Mr. Maravillas. At kailangan po na kasuhan po at makulong para po magsilbing magandang halimbawa. Matakot po yung mga kurakot sa gobyerno. Tulad ng mga smugglers, mga kababayan ng bigas na 4 na po na mga companies ang kinasuhan ng Bureau of Customs. Patunay mga kababayan na seryoso ang ating gobyernong Bongbong Marcos na linisin po ang gobyerno laban sa mga kurakot. Ito pong actually, itong issue sa corruption sa LTFRB. Tagal ng problema ito, mga kababayan. Mula pa nung mga nakarang administrasyon, matindi po ang lagayan dyan. Ito yung balita ngayon sa Philippine Daily Inquirer, mga kababayan. Ayan po si LTFRB Chairman Teofilo Guadis. Siya yung sinuspend ng ating Pangulong Bongbong Marcos for alleged corruption. Pag tanggap ng lagay, matindi daw yung lagayan dyan sa LTFRB. At maraming kasabwat, mga kababayan. Yan po. So sabi dyan, sa statement mga kababayan ng Presidential Communications Office na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay nag-utos na para sa masusing investigasyon laban kay Guadis. So sabi ng PCO, the President does not tolerate any misconduct in his administration and has instructed the immediate investigation of this matter. He strongly condemns dishonesty and duplicity in public service. Sabi po sa statement ng Presidential Communications Office, ang suspension mga kababayan ni Guadis ay nangyari matapos na ang isang former senior executive assistant ng LTFRB na si Jeffrey Tumbado in-expose po ang alleged corrupt activities ng nangyayari within the board. Tumbado bear that he and Guadis first started having discussions on how they could benefit from the lagayan scheme. Nung Marsoan niya, nag-usap kami kung paano mga kababayan tumiba ng limpak-limpak na salapi sa LTFRB. Laking negosyo po dyan mga kababayan sa LTFRB. Ang negosyo dyan na ang kumikitang kabuhayan po ay lagayan blues. Di ba? So nag-usap-usap sila kung paano mga kababayan tumiba sa lagay. Ngayon, ang sabi, may mga taga-palasyo pa na involved. Ibig sabihin, ang koneksyon ng LTFRB, may taga-palasyo
Palasyo Malacanang mismo. Matindi po. Accusing other agencies and even Malacanang of being involved. Bantay kayo dyan sa Palasyo Malacanang. Sino kaya yung mga tumatanggap ng lagay? Among the under-the-table transactions done within the LTFRB were modifications of routes, prioritization of franchise papers, and special permits daw. At umaabot ng 5 million ang binabayad po, paid in 2 installments. Easy money po, mga kababayan. Laking kwarta. Imagine, up to 5 million kada transaksyon nila. Ngayon, ipinag-utos na rin ni Transportation Secretary Jaime Bautista, mga kababayan, ang investigasyon. Pinapaliwanag, mga kababayan, itong si Guadis about the irregularities, alleged irregularities and corruption allegations plaguing the LTFRB. Yung nagbooking mismo, mga kababayan, yung dating assistant na si Tumbado. Tumba kayo ngayon. Tumbado kayo kay Tumbado. Sabi ni Tumbado, sa modification of route anya, kapag ikaw ay operator, gusto mong makakuha ng daan na ito o linya, lalo na sa probinsya, magre-request ka niya ng modification. Tapos kung gusto mong mapadali, gusto mong mapasayo, yan, kahit hindi po pwede, hanapin mo lang anya ako, yun ang instruction sa kanya. Hanapin mo anya lang ako. Approve agad yan, basta't may lagay. The usual, mga kababayan, na strategy. Tapos, pag hindi ka magbigay, ay never kang makakakuha ng linya. At yung mga pending applications, mga kababayan, aamagin yan dyan sa LTFRB. Kahit dito sa amin, nangyayari yan, mga kababayan. Nagsawa na nga lang kami sa kakadiscuss ng korupsyon sa LTFRB, mga kababayan. Noong panahon na nasa mainstream media pa ako, yan talaga yung kalakaran, mga kababayan. So, ang ibig sabihin, yung sindikato, hindi lang dito sa baba, pati mismo dyan sa central office, lalo na sa central office. And worse, mga kababayan, yung galamay nila, hanggang sa Palasyo Malacanang, may godfather sila doon. So dapat ma-expose, mga kababayan, kung sino sa Palasyo Malacanang ang sinasabi na involved dito sa lagayan scheme. 5 million kada transaksyon. Tiba-tiba talaga po, mga kababayan. Siguradong yung mga involved dito, mayayaman na po. Pati yung mga assets nila, questionable assets at mga bank deposits, kailangan siguro i-freeze. Bawiin po ng gobyerno. Ito yung dapat na tutukan ng Presidential Commission on Good Government. Alaman na niyang kwenta yung PCGG. Krineate lang yung Mr. Maravillas para dikdikin si dating Presidente Apo Lakay. At yung kanyang pamilya. Alaman na niyang napatunayan at nabawi. Di ba? O ngayon, nang tanungin, mga kababayan, si Tumbado, saan anya napupunta yung mga kinikoleksyon na lagay? Sabi niya, hindi ko anya muna mai-reveal until ma-file ko anya yung formal na kaso sa Office of the Ombudsman. Nagmulaan niya yung aming pag-uusap tungkol sa lagayan. Nung Marso pa, nag-usap niya kami, regular briefing ko sa kanya, tapos medyo nag-usap kami tungkol sa mga bagay-bagay, lalo na kung ano ang dapat na makapag-benefit sa amin. Hindi yung pakinabang ng publiko, kundi personal nilang pakinabang yung agenda. Pero nilinaw niya na no one from the board directly asked for money from anyone and instead, they were just receiving it from people he refused to disclose. Tapos, hindi man niya ako yung bagman. However, he refused to say his exact involvement.
dito mga kababayan sa illegal activities. May mga reservation siya. Pero anya, itong si Guades may not be the only one facilitating the alleged illegal activities. May mga ibang sangkot pa niya. I do not believe na siya lang ang involved. Na pang sarili niya yon. May instruction din from higher ups. I believe victim din itong si chairman, sabi ni Tumbado. May mga kasabwat sa taas. Ngayon, nang tanungin siya, ang mga kababayan kung bakit siya lumitaw, sabi niya rito, gusto ko lang anyang itama ang lahat, admitting that he also had a gut feeling that he would become the sacrificial lamb once the issue further heats up. Tumbado said that among the evidence anya na mayroon siya, aside from personal statements, are screenshots in audio recordings of conversations ng mga sangkot na mga tao. He is set to file charges in violation of Republic Act 3019 o itong Anti-Graft in Corrupt Practices Act and Republic Act 11032 or the Ease of Doing Business Act. Within the week daw po mga kababayan, ipa-file niya yung kaso. So abangan natin mga kababayan kasi yung itinuturo na higher ups, ang sabi, doon yun sa Palasyo Malacanang. Sino kaya mga kababayan? Among the officials na nandiyan sa Palasyo Malacanang ang tumatanggap ng lagay? Yon ang babantayan natin. Ayan man lang po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area, mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.